Amen. Ngayon po mga kapatid, now is the time to feed our souls, to feed our spirits. So without much further ado, be ready, be prepared, fasten your seatbelt as you'll be swept for your feet, as you'll be hearing a powerful message from the Lord entitled, sabay-sabay po natin basahin, Whom say ye that I am? Amen. So palakpakan mo natin Panginoon. As now I give the floor to the message of the Lord, Pastor Christopher Aguilar. Praise the Lord. Nakasuot ako ngayon. For the past 8 years, mga araw na ganito, dito po natin ginagawa yung ating anniversary. Amen. And happy 14th year anniversary. At nakatayo pa rin po ang Church ng Panginoon. Amen. At yung prediction nila na hanggang ngayon na lang ang mundo, they were wrong. Ngayon, darating ang Panginoon, hindi na po bago sa atin yan. Amen. Dahil binigyan na po yung mga signs ng ating Panginoon, kaya hindi na po tayo dapat matakot pa. Amen. I'm really glad and blessed dahil itong araw na ito, may re-reveal na napakaganda ang ating Diyos na makakakila. At mapalad kayo, mga magulang kapatid. Baka hindi na po ito may preach ang ganito mga message sa ating church. And it's time na tayo po ay magkaroon ng proper relationship sa ating Diyos upang sa ganun po, hindi kayo mabibigla kung siya man ay darating mamaya, bukas, next week, next month, next year. Dahil ang ating po relasyon sa Kanya ay maganda. May request to congregation, tayo po ay tumayo. Palakpakan po natin, Panginoon. Kinakabahan ako eh. Sabi nga, kapag kinakabahan ka, may magandang mangyayari. If you will open your Bible in the book of Matthew, chapter number 16, verses number 13 to 18. Napakaganda po ito. Napakagandang subject natin pong kailangan malaman sa mga oras na ito. In the book of Matthew, chapter number 16, verses number 13 to 18, gagamitin po natin yung King James Version. At don't worry, i-translate po natin yan sa Tagalog. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, But whom say ye that I am? In verse 16, And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Praise the Lord. Amen. Purihin po natin, Panginoon. Let's shout to the joy of triumph. Praise the Lord. Jesus. Jesus. You are the King of kings and the Lord of lords. Let's worship the Lord Jesus. Let's worship the Lord Jesus. Let's worship the Lord Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, Lord God, Jesus. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, the King of kings and Lord of lords, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Ikaw noon, ngayon at magpangilanman, Ikaw ang aming dakilang guro. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Tapat ang nagsabing 2 at 3 nagkatipon-tipon sa Kanyang pangalan, narito po kayo, Panginoon, Lord. And we feel your holy presence, O God, Lord Jesus. We worship you in spirit and in truth. Lord, huwag mo pong ayan, Lord, na gaya ng dati ang aming pagpunta dito, Panginoon, Lord. Kung hindi, papaguin mo kami, Panginoon, Lord, paglabas namin sa apat na sulok na lugar na ito. Hindi po ito regular, Lord, na araw, kundi ito, Panginoon, Lord, ay great revelation, Panginoon, Lord.
na uuwi po kami, Panginoon Lord, ng punong-puno ng pag-asa, punong-puno, Panginoon Lord, ng unawa sa iyong kabanalan, sa iyong mga salita. Give us Spirit, O Lord. Give us your Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Imagine, mga magulang kapatid, for the past how many years, kasama ng dakilang Diyos ang mga tao, ang kanyang mga disciples. Nagtanong ang Panginoon, ano ang sinasabi nila tungkol sa akin? Ang sabi po ng mga ilan, ang sabi po ng mga apostoles, Lord, ikaw daw si Elias, ikaw si Jeremiah, ikaw si Elijah, ikaw si John the Baptist, ikaw so and so forth. Napakaganda po ng kanilang mga paliwanag. Now, ang Panginoon hindi po siya masaya sa kanilang mga sagot. Gusto ng Panginoon na mapakinggan sa iyong bibig, ngayon na kayong nakaupo at nakikinig ng salita ng Panginoon, sino si Jesus sa inyo? Sino si Jesus sa inyo? Sister Rebecca. One true God. Brother Gary. May one true God. Sister Yoli. Sister Aida. Brother Laverne. Brother Jay. Automatic, mga magulang kapatid. Once you heard the name, above all names, meron ka na kagad sagot sa iyong isip. Why? Ngayon po, yung iba, huwag kayong malulungkot. Kung nagpunta kayo dito para lang makikisang-ayon dahil napakinggan ninyo, no. Do not allow yourself to leave this place na wala kang personal na relasyon kay Lord. Kanina, nakita natin yung standard ng mga worshipers. Meaning, may mga nagwo-worship na pag ano, may nagwo-worship na malalim ang iniisip, pero may nagwo-worship na puno ng joy, puno ng buhay. You know, church, pag pumunta tayo sa langit, wala tayong gagawin kundi mag-worship kay Lord. Kung ano yung ginagawa natin dito, mga magulang at kapatid, yan po ang gagawin natin sa langit. Kaya kung dito, wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon, I doubt, kung sa langit, mga magulang kapatid, ay magpamatol ka pa rin at malungkot sa pag-worship kay Lord. Kaya ngayon pa lamang, it's the best opportunity to know Him. Do not allow yourself to leave this place na hindi mo kilala ang Diyos na aking sinasabi. Peter was very unique. Out of 12, tinanong siya ng ating dakilang Diyos. Si Pedro is a man of God, but he failed so many times. Maraming beses siya po, dininay niya ang Panginoon. 3 times na nabanggit sa Bible, dininay niya ang Panginoon. Ipinagkanulo niya ang ating Panginoon in a sense that he denied na siya ang Diyos ng kanyang buhay. But one time, mga magulang kapatid, in the book of Matthew, chapter number 16, ang Panginoon, hindi niya tinanong si Andrew, hindi niya tinanong si Andrew or sino man bang pong mga disciples ng ating Panginoon. Directly speaking, nung sinabi ng Panginoon, sino ako sa mga tao yung napakinggan? Randomly, sinabi nila, ikaw si Elias, ikaw si John the Baptist, ikaw si Elijah, ikaw si Jeremiah, ikaw so and so forth. But again, ang Panginoon, tumuon siya kay Pedro. At lahat tumahimik. Sabi po ng ating Panginoon, Pedro, sino ako sa'yo? Hindi po nagdalawang isip, hindi naghintay ng 1 minute or 30 seconds. Ito po ang sinabi ni Simon, Thou art the Christ. Thou art the Christ, the Son of the living God. Meaning, mga Hudyo, pag sinabi mong thou art the Christ, ikaw yung Diyos na magkakatawang tao, ikaw yung Diyos na nagsalita kay Abraham, Isaac, and Jacob, ikaw ang Diyos na napaparito upang iligtas kami. Kaya nga, sabi ng Panginoon, and Jesus answered unto them, Blessed art thou, Simon,
For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Meaning, mga magulang kapatid, walang bumulong, walang nagsalita kay Pedro ng sino mang mga pastor o nabasa niya, kundi ang Diyos mismo ang nag-reveal kay Simon. And upon this rock, ang sabi ng Panginoon, and I say unto thee, thou art from Simon, naging Pedro. Na-upgrade. From John, naging Cristobal, nag-upgrade. From Max to Maximiano. Upon this rock, I will build my church. So my church po si Jesus Christ. Some people, they know Jesus Christ. More than us, they claim. Marami ako mga kaibigang Muslim. They said, we know Jesus Christ more than you, Christians. Really? And who is Jesus Christ? Oh, he's just a man. Siya daw po isang tao. Iglesia ni Cristo. Di ako mag-a-apologize sa inyo. Ginagamit nyo ang Iglesia ni Cristo, and then si Jesus ay tao. Parang ironic. Huwag kayong magalit. This is the truth. Iglesia ni Cristo. Tapos si Jesus Christ sa inyo ay tao. Eh di palitan na lang. Iglesia ni Manalo. Huwag kayong masaktan. Totoo ito. Kaya nga si Jesus Christ may church eh. Kaya nga church natin, Jesus Christ, I am that I am eh. Dahil part po tayo ng apostolic ministries. Amen. Kaya nga dito, pagka first time yung nag-attend, hindi sinasabing, mag-join kayo sa Great Commission. Hindi. We're not after religion. We're after sa relation nyo kay Lord Jesus Christ. Mapabaptize, ayaw ko magpabaptize dyan. Kasi pag nabaptize ako, matatali ako dyan sa church. What's wrong with you people? Yung iba natatakot magpabaptize. Bakit? Hindi ka magpabaptize para mag-join sa Great Commission Ministries. Magpabaptize ka dahil you are part of the God's family. Yes! Amen. Some people, they said, si Jesus Christ is the second God in Trinity. Si Jesus Christ ay isang propeta. Si Jesus Christ ay isang junior God, ang sabi ng mga Jehovah's Witness. Si Jesus Christ daw po is just a product of your imagination, or Jesus Christ is just a simple man, he's just a prophet. Pero sa atin mga magulang at kapatid, ang question na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon mismo, kung the reason why nagpupunta ka dito for how many years, tatanungin kayo ngayon ni Jesus Christ, one by one, sino ako sa inyo? That question, brothers and sisters, ay personalize po natin. Baka akala nyo, si Jesus Christ naalala nyo lang every Friday. Alas 12, may live stream ngayon, naalala mo lang si Jesus Christ. Or maybe, pag darating ng Pasko, yung nandun sa Bethlehem, na nandun baby, na parang ang cute-cute na baby, yun lang ang Kristo na kilala mo. O baka po, yung Kristo, every Lenten season, yung nakapako sa krus, yun lang si Kristo ang kilala mo. But I'm telling you right now, again, do not allow yourself to leave this place na hindi nyo nakikilala kung sino po ang binabanggit natin dito. Jesus, who is He in your life? Napakagandang question, mga magulang kapatid. Pero nung sumagot po, si Pedro, namangha ang mga 11 apostles ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, Simon, flesh and blood, walang nag-explain sa'yo. Pero the Spirit, the Father, ang sabi po niya, He was referring to the God, amen, na nandoon po, brothers and sisters, in their midst, ni-reveal ng Panginoon kung sino si Jesus Christ. From Simon, ito po yung kanyang condition. Na-upgrade siya into Peter, which is, yun po yung kanyang position. You see, church, brothers and sisters, when you never heard kung sino si Jesus Christ, ang condition po natin, mga magulang kapatid, ay napakasama. Nagbabago-bago, ups and downs ang ating mga condition. But, nung tinanggap mo si Jesus Christ at naniwala ka sa Kanya, that He is the Lord God, He is your Savior, ngayon magbabago ka na. Amen.
Or though ang pangalan natin hindi nababago, mga magulang kapatid, for some, nababago yung mga pangalan, pero sa atin hindi. But yung position natin kay Lord ay hindi magbabago. Amen. Tayo po ay mga peculiar people na nabanggit sa Book of Peter. Tayo mga royal priesthood. Tayo mga overcomers. Tayo po ay mga anak na ng Diyos. Amen. Kaya anuman ang condition na meron ka, pag alam mo ang position mo na meron ka kay Lord Jesus Christ, brothers and sisters, hindi ka po papalya sa mga pagsubok na dumaran sa problema mo. Amen. Because that's how God moves sa ating mga buhay. Amen. Several attributes, mga magulang kapatid. You have your own personal testimonies about the Lord Jesus Christ. Amen. Ilagay niyo yung sarili niyo kay Pedro, one to one. In a split seconds, biglang ang tanong ng Panginoon sa'yo. One time may mga nagte-testimonies dito. Sinasabi natin, nangusap po ang Lord. Wow! Wow! Pag nagte-testimony tayo, nangusap po si Lord sa akin. Sa pamagitan ng kanyang mga salita, that means that's true. Nangungusap nga si Lord. Maybe yung sister na ito, yung brother na ito, nag-pray and then they heard the audible sound, anak, anak. You have your own personal testimonies. Yung personal experience ko kay Lord is different from your experience from His experience. Amen. And doon natin i-gauge kung paano kalalim yung relasyon natin kay Lord. Amen po ba? And the secret, brothers and sisters, ay i-rebuild ng Panginoon ngayon. One-on-one. Pag hinarap tayo ng Panginoon, who do you think I am? Ano sasagot mo? Kanina sa mga sisters, He is the one true God. You are my Savior. You are my life. You are my destiny. Marami tayo po mga pumapasok sa ating mga isipan kung sino si Jesus Christ sa atin. Maybe, some of us, Lord, ikaw ang aking piggy bank. Alam mo yung piggy bank? Lord, kapag kailangan ko ng penga, pupunta ako sa church kasi may kailangan ako. Or baka ikaw, Lord, ang medical cabinet. In case of emergency, Lord, babasagin kita kasi ngayon kailangan kita. Yan ba ang tingin mo kay Lord? Maybe He is only your healer. Na kapag wala ka sakit, nag-enjoy ka, nagpa-party ka. Or maybe He's your provider. Na kapag walang-wala ka, tumatawag ka kay Lord. Pero kapag meron ka, wala ka sa church. Yan ba ang pagkakilala mo kay Kristo? Yan ba si Jesus Christ na nabanggit sa Bible? Kaya nga, ang masakit brother, meron po akong naka-chat sa isang networking, social network. Ang church nila, napakaganda. Jesus is Lord. Tinanong ko, kapatid, ang ganda ng church nyo. Sino si Jesus Christ? He is just a son of God. Wait a minute, iba yung Ama. Si Jesus Christ, siya yung nasa kanang kamay ng Ama. So, He is just a son of God. E di sana palitan nyo na lang yung church ninyo. God is Lord. Kung si Jesus ay hindi nyo imagine, nasaktan siya. Nasaktan siya. Sabi ko nga, parang ironic. Tinataas ko nga si Jesus Christ. Sinasabi ko, siya ang tunay na Diyos. Siya ang Diyos noon ngayon at magpakailanman. Ayaw mong tanggapin. What's wrong? What's wrong? So, ano ginagawa niyo sa church ninyo? Ano sinasabi ng pastor? Because my pastor said, no. Wag. Sabihin mo, kung ano ang sinabi ng Diyos sa Bible, hindi yung pastor mo. Yung pastor mo, hindi ka maliligtas. Pero ang Diyos ko, si Jesus Christ, maliligtas ka. And that's the truth, brothers and sisters. We are being misled. Maganda ang church namin, kaya dito na ako. Dito yung kaibigan ko nandito yung mga works ko So dito ako. Hindi ganon. That means wala kang personal relationship kay Lord. Because you don't know Him. You don't know Him. But if you know Him, ang sabi po sa Bible, my sheep knows my voice. Kaya nga, out of 6 billion people in the world,
How many people here? How many Filipino people sa Bahrain lang? Almost 40 to 45,000. Wala man tayong 1% nakakaalam na si Jesus Christ ay tunay na Diyos. And maybe 75% of this church, they believe that Jesus Christ is Lord and God. And 15 or 25%, babalik ako sa aking church kasi pare-pares lang yan. May ganyan eh. Kaya nga yung mga iba na nahuling nag-aate sa ibang church, pagka, sister, but hindi pare-parehas lang. Hindi pare-parehas. And I will tell you why hindi pare-parehas. Amen. Who is Jesus Christ? The Bible says, He is glorious, He is merciful, He's a consuming fire. He's holy and divine. He's altogether lovely, the Lamb. He's the Alpha and Omega. He's the chief cornerstone. He's the day spring that rises up, healing in the wings. The Father of all life. He is the great I am. Holy God of Israel, Judge of the universe, Architect of the ages. He is the engineer of eternity. He is God. He is the Lion of the tribe of Judah. He is the Rose of Sharon. He is the Lily of the Valley. He will give you grace, give you a new heart, eternal life. Jealous God. He is our sanctuary, the great physician, the great provider, hiding place, the bright and morning star. He is God by all Himself. Sino pa? Si Jesus Christ. Kung pinipilit mo pa rin that He is just a Son of God, mali ang pagkakilala mo kay Jesus Christ. Hindi sinabi, if God is here, 2 or 3 gathered together in His name. Anong name? And He is in the midst of us. Masakit itong message na ito. But the truth will set us free. I wonder if you know Him, mga magulang kapatid. Today, I will declare in the house of God that He is the only one true God. I will not stammer and I'm not going to stutter. I'm not going to hold back and I'm not going to apologize. I'm going to say that was said the Lord of hosts. And I'm here to make a grand announcement to all who would hear, and that is in Isaiah chapter 43. Ye are my witnesses, saith the Lord. Sino yung mga nagtetestify kay Lord? Magsabing praise the Lord. Kayo mga witness. You are not Jehovah's Witness. You are Jesus Christ's witnesses. Because the name of God is not Jehovah, by the way. Jehovah is a monk name. Nakakalungkot po ang Jehovah ginagamit ng mga Masons. The name, powerful name. Pinalitan na po ang King James Version ng lahat ng mga God, pinalitan Jehovah. Nandyan si Brother Laverne to prove it. Yung Moffat's Bible, pinalitan yung mga God na Jehovah. By the way, the name of God is Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12. There is no other name but the name of Jesus Christ. That every knee shall bow and every tongue confess in His name. Masakit po, yes. But the name of God is not Jehovah. Amen? Is it clear? Is it clear? The name of God is Jesus Christ. Amen. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen. Lahat ng mga chosen by God, magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! That ye may know. Ito, na makilala. That ye may know. Hindi lang po, como, know o alam mo ang Diyos ay sapat na. Can I repeat that? It's not what you know, but who you know. You can read the Bible from Genesis to Revelation, like what Iglesia ni Cristos, Jehovah's Witnesses. But at the end of the day, hindi mo alam na si Jesus Christ ang Diyos. So it doesn't mean that you know everything ay okay na. Tanungin mo ang mga disciples ni dating daan. They know the Bible verse by verse. But dating daan, pagtatanungin mo si Jesus Christ ay junior God, pangalawa lang, second person in the Trinity. Sabi nga ng Panginoon in everything you do, put God first. Sino ilalagay mo sa first? Father God o si Jesus Christ? Ang sabi ni Jesus Christ, kapag mahal ninyo ang mga magulang ninyo masigit sa akin, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Sino siya? Siyang Diyos. Amen? Kung propeta lang, walang propeta nagsabing ganyan, mahalin niyo ako.
O mas pagmahal niyo yung mga magulang niyo kaysa sa akin, hindi kayo dapat. Sinong mga propeta nagsabi niyan? Wala! Because Jesus Christ is the God manifest in the flesh. He has the authority. He is the great I am. Kaya po walang pagtatalo. Mamaya alamin natin that Jesus Christ is the true one living God. Amen. So, knowing Him is not sufficient. Ilan ang Pilipino ngayon? 100 million? Let's say 120 million. Ha? Yung mga hindi pa na-registered, pa-registered para maging 120 million and 1. Lahat dito ay kilala si Pinoy. Ang ating presidente, sino hindi nakakilala kay Pinoy? Sabing amen. The question is, kilala ba kayo ni Noy Noy? Sino may kakakilala dito kay Noy Noy? Lahat tayo kilala natin siya. Pero sino ang personal nakakilala ni Noy Noy dito magsabing amen? Wala. So knowing God is not sufficient na ikaw ay maliligtas. Huwag tayong matulog. The devil is rolling like a lion, ano? Knowing God is not sufficient. Lahat tayo tumatawag kay Lord. Ngayon, tanong natin, kilala kaya tayo ni Lord? Ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay pinapakinggan ko. So that means, may mga bagay-bagay pala, may nananalangin sa Kanya, hindi dinidinig ng Panginoon, which is true. Brother, ang Diyos ko hindi ganyan. That's you know it. But I'm telling you, ang sabi sa Matthew 7:21, mga pastors yun. Ang sabi ng Panginoon, lumayas kayo sa aking tabi, sa aking harapan. Ayo, mga luwalapastangan. Imagine, mga pastor yun sasabihin, Lord, nagpagaling kami sa iyong pangalan. Lord, gumawa kami ng abracadabra sa iyong pangalan. Lord, kumita kami sa iyong pangalan. Lord, pinagingi kami. Lumayo kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. So there are things na kailangan po natin malaman. Knowing God is not enough. So paano natin ngayon malalaman si Pinoy? Gagawa tayo ng paraan. Anong gagawin natin paraan? Pumunta ka sa Malacanang. Pagpunta mo sa Malacanang, anong gagawin mo? Ako po ay isang Pilipino. Sa isip, sa puso, at isipan. Ako ay pinanganak sa ganito. Gusto ko pong makilala si Noy Noy. Sandali. Wala ka sa appointment kasi hindi kanya kilala. Kasi wala ka relasyon. Maghintay ka muna ng appointment. Nakasabay mo, dumating si Chris. Kagagalin lang ng taping. Abay, dire-diretso. Parang sino? Bakit? Huwag ka nang magtataka. Kapatid niya, may relasyon ngayon, nagpakilala ka. Nakilala mo siya, umupo ka. Nagkape-kape kayo. Noy, ano yung bibigyan kita ng gamot para sa buhok? Ay, siyempre magiging interesado siya. Ano yun? Ganito. Diba? May relasyon na kayo. The following week, pupunta ka sa Malacanang. Ako si Procopio, ganyan. Ay, hinintay ka na. Sige na, diretso ka na. You know, it's a simple example. But if you know Him and believe Him, and understand Him that I am He. Kaya nga kapag kilala mo siya, naniniwala ka sa Kanya, at alam mo yung naintindihan, alam mo yung magkasawa, nasaan ang aking asawa? Ang asawa ko, pag kinintat ako, alam na niya. Yung iba, palakpak pa lang. Yes, dear. Bakit? Because they understand each other. Why? Because they have relationship. So, you know, and you believe, and you understand that I am He. Ang sabi ng Panginoon, before me, there was no God form, neither shall there be after me. Mahirap pa yan. Mga kapatid na Trinitarian, mahirap bang unawain ng Isaiah 43:10? If you claim that you are a chosen one, do you know Him? Yes.
But do you believe Him that there is only one God? And do you understand what He's saying? That before Him, there was no God formed, and neither shall there be after me. Ito yung masakit. Ito yung masakit. Even I am the Lord, and beside me, there is no Savior. Maliban sa akin, ay walang ibang tagapagligtas. Sino si Jesus? He's my Savior. Eh, sino si Father God? He's my Savior also. Come on, go back. Eh, di dalawa yung Savior. You see, trying to know God, if you don't believe in His words, and you don't even understand yung kanyang mga sinasabi in the book of Matthew, Mark, Luke, and John, hindi mo maunawaan kung sino ang Diyos kung wala ka relasyon sa Kanya. Kaya we are blessed. We are blessed. Sabihin mo, I am blessed. I am blessed. Thou art great GCM, brethren. Flesh and blood, hindi nag-reveal sa inyo kung bakit pabalik-balik kayo sa church na ito. Because God revealed it to you. Because you have a personal relationship to Jesus Christ. Amen. Nag-start pa lang tayo, pagod na ako. Help me, Lord. Na matapos natin ito, brothers and sisters, punong-puno ng revelation ng Panginoon. Punong-puno ng revelation ng Panginoon. Because again, kung man matapos na ang mundo mamaya, at least, brothers and sisters, ngayon pa lang alam mo kung sino si Jesus Christ. Next time na makita kita, hindi na yung pag-ganon ka, pag mag-worship sa Kanya, you will worship Him in spirit and in truth! You see, pumunta ang Panginoon sa isang lugar, pumapalakpak ang mga tao. Sila po ay may mga palaspas. Palaspas, no? Pagaspas. Palaspas. Okay. Ang sabi ng mga apostles, sandali, ang ingay ninyo, mag-worship, ayaw namin yan. Ang sabi ng Panginoon, tumigil kayo, huwag mo silang stop. Kasi pag pinahinto mo, ang mga bato ay sila ang mag-worship sa akin. Hindi kayo mga bato, tayo yung mga tao, mga magulang kapatid. Kaya nga, the name of Jesus Christ ay napaka tindi. Why? Because if the devil know that you are one God believer, he will flee from you. I'm telling you right now, brothers and sisters. I'm telling you right now. It's not what you know ang pinaka-importante, but who you know. Amen. Kaya nga, for the past 14 years, I praise God. Dahil one day, we were Trinitarian before, by the way. Kami po yung mga tatlungan, naniniwala kami, may Ama, may Anak, may Espiritu. Naniniwala kami, yes. May Ama, may Anak, may Espiritu Santo, but they are one. Kahit pabalik-balik na rin mo, isa lang ang Diyos. He was the Father in creation, He is the Son in redemption, and He is the Holy Ghost, nandito ngayon to regenerate us. How many gods? One God. You see, some people, they are playing with the name of Jesus. In the book of Acts chapter 19, may isang scenario doon in the verses 11. Even si Paul, kapag siya'y naglalakad, mga magulang kapatid, even yung kanyang anino, yung kanyang anino, gumagaling, may masakit. Even yung kanilang handkerchief. Kaya nga may popular sa Pilipinas, may mga panyo eh. Nilalagay pa ng El Shaddai eh, winawagayway eh. Ngayon, may mga palaboy-laboy doon, mga Vagabond, mga Jewish people. Nag-practice sila. May nakita silang may exorcism. Ano sinabi nila? Sa pangalan ni Jesus na tinuturo ni Pablo, lumayas kayo! Kasi they heard only the name of Jesus, but they don't have personal relationship with Jesus. Kaya nga, wag niyo sasabihin na ang Great Commission, GCM, sinabi sa amin na sila ng Diyos. No. Read it sa Bible. Wag niyo sabihin na sinabi ni Brother Chris na isa lang ang Diyos. Pero yung dati kong pastor na love ko, tatlo daw ang Diyos. Wag niyo sabihin yan. Sabihin niyo, the Bible says. The Bible says. So ang sabi po sa mga espiritu, lumayo kayo, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus na tinuturo ni na Pablo, ni na Pedro. Alam niyo, sumagot ang mga demonyo.
Nakikilala namin si Pablo. Nakikilala namin si Pedro. Nakikilala namin, of course, si Jesus Christ. Kayo, sino kayo? Read in the book of Acts. Kaya nga yung mga plastic, yung mga plastic na sinasabi niyong Jesus is Lord. Tapos si Jesus ay isang Son of God lang sa inyo. Be careful. Be careful. You are using the name above all names. You are using the name above all names. That the devil is being shattered. The devil is being trembled. So anong ginawa ng mga diablo? Sila po ay nagsilundag sa mga Jews na ito. Because they don't have a personal relationship with Jesus Christ. Napakaganda ng church. Kasi ang pastor ko, sikat. Ang pastor ko sabi, noong 2004, siya magiging presidente ng Pilipinas. Sikat sila. Mayaman, maraming school. Si Pastor Resting, anong church niya? Bulok. Tingnan mo church niya. Ang liit, ang bantot, isang CR. Hindi yan. Sinusukat ng Diyos. If I were you, brothers and sisters, wake up. Wake up! Wake up! Tinatawag na ng Panginoon in the last days. Maganda nga, may mga ganitong warning. That people will be aware na isang araw may destruction ng mundo. It's a wake-up call. Yung iba sa Facebook kanina, nagbabasa kami, tumatawa. Ay magpamangkin pa ako. Yung lolo nila, pastor. Tignan mo, hindi nagunaw mo, let's party! Ganun ba? Dapat nga nandun yung, Lord, salamat, may pagkakataon pa kami, Lord! May pagkakataon pa kami magbago! Lord, may pagkakataon pa ako i-share sa aking mga magulang ang iyong ebanghelyo, Lord! Nawa walang December 21. Nawa nga, sana yung mga mayan nagpapredict, May 22, 23, hanggang matapos ang mundo eh. Yung iba hindi aware. But I'm telling you right now, brothers and sisters, huwag mo sabihin na ang Diyos ay hindi a God of destruction. Sinabi niya sa Matthew 24 na ang mundo na kinatitirikan natin, ito ay matutupok ng apoy. Isang iglap, tayo ay papalitan sa anyo ng ating Panginoon. Are you excited? Makikita natin ang Panginoon. We will meet Him in the air. Sasalubungin natin ang ating dakilang Diyos. The reason why we are here, brothers and sisters, hindi para maging happy-happy, but to worship Him. We are preparing a big war in the heavenlies. Okay, if I'm telling you right now, brothers and sisters, huwag tayo maging pretenders. The reason why God gave this wonderful chance na meron tayong buhay ngayon, because He wants you to be saved. He wants you to be saved. Amen. Let's all read out loud. Ano po yung next verse? Read natin siya with conviction, okay, with energy, with power. Can I just request the congregation to stand? Basahin po natin ito. We will end at 3 o'clock. Huwag kayong mag-worry. James chapter 2, verse 17 to 19. Basahin ko muna ito, Even so faith, lahat na may faith, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. If it hath not works, is dead being alone. So kung may faith ka, wala ka namang gawa, it's dead. Yeah, a man may say, thou hast faith and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Now, can we read this verse? Verse 19. Malakas. 1, 2, with energy, 1, 2, 3. Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devils also believe and tremble. Kapaw natin, Panginoon. Makakaupo na kayo. Paggalang yan. Why? Because when you know the secret, ang sabi ni James, if you know that there is only one God, tama ang iyong ginagawa. Even the devils believe and tremble. You see, the devil is always active sa mga gawain ng church ng Panginoon. Hindi niya lang alam kung anong nangyari sa amin before na ginagawa ko itong message na ito.
Last night, ang aming anak talagang nahulog siya. Ano po? Parang basag na yung pangay eh. Eh, sabi ko sa akin, may basa, let's just, take rest. Sabi ko, we are nasa battle tayo ngayon. You see, kapag nalaman mo ng sikreto, that Jesus Christ is the only one true God, the devils also believe. Buti nga, hindi atheist si Lucifer. And, come on, si Lucifer hindi si atheist. Siya na nga ang Diablo, siya na nga yung Diyos ng mundong ito eh. Pero he's not the atheist. Kaya nga yung mga atheist, come on, mas masahol pa kayo kay Diablo. He believes. Kay Job, siya yung pumapasok. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, saan ka nang galing, Lucifer? Parot pa dito. To and fro. Lagi siyang present. Hindi nga siya invited yan. Present na naman eh. Oh, ikaw, Diablo. The devils also believe and tremble. Itong magaling nating mga pastor na nag-aaral sa mga Bible seminary na sinasabing tatlo ang Diyos. Oy, gising! Your pastor says there are three gods, but my Bible, my God says there is one God. And the devils also believe and tremble. Importante ba malaman mo na isa lang ang Diyos? Importante. Kasi pag pupunta ka sa langit, kung pupunta ka man, baka hanapin mo yung ama na nasa sentro, yung kanan niya, nandiyo si Jesus Christ. Tapos yung sa left side, may aula doon, nandiyo yung Holy Spirit, nakakulong. Walang ganon. Kaya mapalad kayo, thou heartless. Kayo, mga nakapakinig na salita ng Panginoon. Flesh and blood, hindi ni-reveal sa atin ito, kundi ni-reveal ng Panginoon sa atin. You know, church, kahit sila po, inapipraise the Lord, nag-aawitan the same songs that we sing. But again, at the end of the day, if you will ask them kung sino si Jesus Christ sa kanila, madre, di namin alam, kasi hindi pa namin tinuturo ng aming pastor. O tanongin natin sa pastor, Pastor, sino si Jesus Christ sa'yo? Pastor, ha? May member tayo dito, umalis na sila. Pastor, yung tatay niya, nag-usap kami, heart to heart. Sinabi sa kanya sa Revelation chapter 1:8, si Jesus Christ ang the Almighty God. Namamangha siya. Saan ka nag-aral? Di po ako nag-aral ng Bible school. The Lord says, nandito po, ito po dapat naman ang batayin natin eh. Wala tayong pagdedebatihin pa. Eh dahil ba nag-aral ka sa Cornerstone University, nag-aral ka sa Philadelphia, or name it. Tapos tuturo sa'yo, tatlong Diyos. Pero kung hindi ako nag-aaral sa Bible school, naniwala ko sa langang Diyos. The devil also believe that there's only one God. Eh di, pastor, mas masahol ka pa kay Diablo kasi tatlong Diyos mo. Come on, wake up, church. Alam ko, mahal niyo yung mga pastor ninyo. Patanungin natin kung yung pastor nila isa lang at nag-iisa lang ang Diyos sa kanilang buhay. Kung alanganin ng pastor niyo sa Pilipinas, maging dito, kung nag-aaten kayo sa mga ibang church, kung alanganin ang sagot ng pastor ninyo, sasabihin, misteryosong kayong pagka-Diyos, gumising ka na. Pinaka-importante na malaman mo sa isang church kung sino ka nang sinasamba. Pinaka-importante yan. Kaya nga, sa mga kasama ko, pag nagsishare ako, simple lang. Nandito ka sa Bahrain, di ba? Ilan ang hari ng Bahrain? Isa. Yung crown prince ba, ari? Hindi. Pareha sila eh. Alkalipa sila eh. Bumabalik, isa lang talaga ang hari. Eh, tanong mo, ilan ang Diyos? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sino Diyos sa kanila? Kahit sino, pwede. Pwede mo ba sabihin doon? Sa Bahrain, na yung Prime Minister magiging hari doon? Pwede ba? Hindi. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Is one Lord. Now the devil believes that there's only one God. That fact alone, the scripture says, caused him to tremble. Now if there was more than one, maybe you would have a nervous breakdown. Nagtutremble na nga eh. Isa pa lang, may sabi mo, dalawa, tatlo.
Kaya nga, tuwang-tuwa si Satan kapag nalilinlang ka ng inyong mga pastor eh. Bakit? Hindi ka makapag-concentrate kung sino ang Diyos. You will be misguided. Sino ba talaga sa kanila? Sabi ng pastor, okay lang, kahit isa lang. Okay lang. Sino iisipin ko? May lumilipad na parang ibon. Again, brothers and sisters, kahit pogi yung mga pastor ninyo, pag tinuturo nilang ibang Kristo, ang sabi po, even angels nga na nag-preach ng ibang gospel, sawayin sila. Sumpayin sila. Kaya nga po, maging mag-isip tayo. Kaya nga, walang gustong mag-attend dito sa Great Commission. Bakit? Kasi daw, mga oneness tayo. Bakit ilan pa sila? Tanungin mo sila, ilan ba Diyos nyo? Isa lang. Eh, di oneness ka rin. Eh, pag sinabing tatlo, patay ka. Walang Trinitarian na magsasabing tatlo ang Diyos. Pero kapag in-explain mo sa kanila, bumabalik pa rin na tatlo ang Diyos. Sasabihin nila, oh brother, it's a mystery. Come on. Read Romans chapter 1 verse 20. Ang pagka-Diyos ng ating Diyos ay nahayag na. Yung pagsasamba natin ngayon, misteryoso. Hindi natin alam kung sino sinasamba natin. Saan ka nagtatrabaho, Sister Evelyn? Ha? Asadea, sino yung boss mo? Sinong owner? Ha? Nayer? Ilan sila? Isa lang. Brother Gary, sinong CEO ng Gulfet? Wala. Dangerous. Mali ang pinagtanungan ko. Anyhow, saan ka makakakita na nagtatrabaho ka, hindi mo alam ang amo mo? May nagtatrabaho pa dito, hindi alam kung sinong boss nila, except sa inyo, mga Gulfet. Diba? Brother Art, meron tayong pinaka-head. Pag nakikita natin, kahit na wala kang ginagawa, no, talaga. Pag wala, meron. Kilala natin. Kami nga, yung commander-in-chief namin sa hospital, si Sheikh Khalid, pag nakikita, talagang nanginginig. Pagka wala kang ID doon, ano pangalawa? Report ka. Bibigyan ka ng ticket pa uwi. ID lang yun. Nagpark ka lang sa parkingan ng mga private, basta pauwiin ka. Abay na kwentuhan ka namin sa aking asawa. Nag-overtake lang ha. Yung kababayan natin Pilipino, mabagal daw. Nasa labas na yun ng ospital. In-overtake. Nung pagka-overtake, nakita. Ginanon ng si Khalid. Nanginig ito. Pinag-report kinabukasan. 50 dinars a month ang binabawas sa kanya. Wow! Ha? Ngayon, tanungin kita. Pumupunta ka, araw at gabi sa church. May gawain. Nagtatrabaho ka. Naglilingkod ka. Tatanungon kung sino ang Diyos mo. Hindi ko alam. Parang niloloko tayo, no? Dito hindi. Lahat ng manggagawa dito sa church, alam kung sino pinaglilingkuran. Pwede nyo bang sabihin kung sino pinaglilingkuran yung church? Jesus Christ! Praise the Lord! The fact of the matter is that God is singular, He is invisible, He is incomparable, He is infinite, He is eternal, He is immutable, He is sovereign, He is self-sufficient, He is almighty. He don't need no counsel, He don't need no help, He don't need no advice. He is God all by Himself. Napakaganda, no? Malaman mo na si Jesus Christ, siya pala. Kaya nga marami ang nalilinlang sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one can come unto the Father except through me. Tingnan mo, Brother Chris. Walang makakarating sama kung hindi kay Jesus Christ. Kasi binabasa mo hanggang 46 lang Basahin mo yung 7, 8, 9. May Felipe doon. Ang sabi ni Felipe, Lord, ipakita mo na sa amin ang Ama. Sukat na ito sa amin. Kasi nagugulo na kami. The way, yung analysis natin kay Felipe, is a Trinitarian. Hindi niya kilalang Ama, hindi niya kilalang si Jesus Christ. Kaya sabi niya, ipakita mo na nga sa amin ang Ama, Lord, big time, one time, big time. Alam mo, sabi ng Panginoon kay Felipe, Felipe, malaan mo na ako kasama, Felipe. Hindi mo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama! Why? Because He is the image of the invisible God. Simple as that? Yes, it is simple. Mga kapatid, mahal po kayo, mga Trinitarian friends.
kahit na talaga i-persecute nyo ako, dahil sabihin nyo kulto ako, hindi ako nalilinlang because I know my Savior. I know my Savior. Lagi kami may coffee break yan. Gabi-gabi. Di ba, Brother John, Brother JJ? Alam ko yung relationship close. Kaya hindi ako mag-aalinlangan na mabubuwal ako sa konting kurot lang ng mga Trinitarians. No, no way, no way, no way. Amen. Kaya if I were you right now, do not leave this place na hindi nyo siya kilala. Amen. Sa Isaiah 7:14, matatapos na po tayo in few minutes. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. The Lord Himself, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel, kinakanta yan ng mga Trinitarian natin kaibigan. God with us, so close to us, Emmanuel. They are referring to Jesus Christ. God with us, so close to us, Emmanuel. Sino yung dumating? Si Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Son of God. Sandali, God with us. Di dalawang God. Di ba? So, again, thank you, Sheikh. Ina-appreciate mo yung word of God. Di ba? Oo nga. So God is with us. Sana, God's with us. Para pakinggan, ano? May singular ang God. Elohim. Amen. Nangyari po ba yan? Magkakaroon ng sign na ang Diyos ay magkakatawang tao. In Matthew chapter 1, 21, 23. Ito, mga giveaway, ano na po ito sa inyo, no? And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Sino yung Savior kanina? Sabi sa Isaiah 43, I am the Lord, beside me there is no other Savior. Sino si Jesus Christ? He is the Savior. Sino si Jesus Christ? He is Emmanuel. Anong Emmanuel? God is with us. Ilan ang Diyos? Isa. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God is with us. Isaiah 9:6. Eto, makinig kayo, mga magwal kapatid. If you are still in doubt, sino si Jesus Christ? Sasagot po ang Bible, hindi si Pastor Chris o si Pastor Esting. For unto us a child is born. Ito nga yung sineselebrate nila kuno ng Christmas. Hindi nga nila kilala kung sino si Jesus Christ. Tapos party. Tapos yung Christmas pa, ginagawang Xmas. Come on! Hindi X si Christ. Leave the Mass. Ang Mass para sa mga Catholics. Pero yung Christ, the name above all name, huwag mong gawing X. Pag ginawa mong X niyan, i-unfriend kita sa Facebook. Biro lang po. Pero totoo. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called, Jesus Christ will be called, Wonderful. He will be called, Counselor. He will be called, Trinitarian. He will be called, Everlasting Father. Di dalawa yung Ama. Si Jesus Christ din ang tatawaging Ama. Kapag sinasabi ko yan, naiirita na sila Because the devil, pupulungan, tatlo. Pag nagiging one, magsishake na yan. Magsisession attack na. Makikita ko na naman ang diablo sa emergency. Active seizure. Hindi ko na bibigyan ng volume. Sige, mamatay ka, diablo. Marami siyang nilinlang And he is what? He is the Prince of Peace. Tignan mo, boy, Prince, di may king. Nandito yun, si Sunny Padua. Sabi niya, may King of Prince. Wow, sa Bible, walang nabanggit na King of Prince. Dinadagdagan mo ang salita ng Panginoon Bro, bakit mo naman ako yung friend? Di ba friend tayo? Bro, hindi. Magkaiba kayo. Magkaibang paniniwala niyo. Sige, sabi ko, friend. Sino mawawala ng friend? Ikaw. Ako marami. Everyday may nagdadating ang friend. Di ako natatakot. Amen. 1 Timothy 3:16. And without controversy, wag na tayo mag-away-away, mga kaibigan, kapatid, kababayan, Wag na tayo mag-away. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Sino nagkatawang tao? Ang Diyos. Justified in the Spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles, believe on the word, receive up into the glory. Bakit tayo mo matanggap yan? It was already received. It was already preached. Sino nagpipreach? Ibang angel, which is the devil. Kaya kapag nilalang lang ka, iba daw si Jesus Christ ay anak ng Diyos, sino nanay? I'm curious. Kung Son of God, may Father si Jesus Christ, sino yung nanay?
Huwag mo sabihin si Mary. Eh di magsiselos na si Joseph. Kaya walang logic. Kaya anuman ang explanation mo, babalik at babalik tayo that there's only one God. There's only one God. Amen. Why? Colossians chapter 2 verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of man, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. So si Jesus Christ, kapag nakita mo ang Diyos na Espiritu, siya po ang mukha ng Diyos na hindi natin nakikita. The fullness of Godhead bodily ay na kay Jesus Christ. Para tayong Bible study, ano? Madalang lang pong Bible study sa worship service. But I think this is very important. Amen. Kaya hindi tayo malilin lang ng diablo. Amen. Bakit kaya? Bakit nagkatawan tao ang Diyos? Kasi ang Diyos po ay Espiritu. Lagi kong paulit-ulit ito. This is the 1,000 times. Ang Diyos ay Espiritu. Kinalabas natin. Walang nakakita sa Diyos. Yung Espiritu, ang sabi po sa Bible, kailangan katawang tao according sa Galatians chapter 4 verse 4. Kaya nga kanina sa Isaiah, may papanganak. Yung Espiritu kailangan niya ng flesh and blood. For what? Ang Espiritu ba mahawakan mo? Hindi. Ang Espiritu ba makurot mo? Hindi. Ang Espiritu ba masampal mo? Hindi. Ngayon, kailangan ng flesh and blood. Kaya nga, yung Espiritu ay lumukob sa womb ni Mary at nagkaroon ng genetic makeup, yung DNA, RNA sa lipi ni David. Anong nangyari? Nabuo ang laman at nagkatawang tao, ang sabi sa 1 Timothy 3:16. Yung laman at dugo, yun po ay malinis, walang bayad na kasalanan. Why? Hindi nagtalik si Joseph at saka si Mary. Kaya nga, she was conceived by the Spirit of God. Amen. Unawaan po ba natin? Because the God, ano po na magkakatawang tao, He will be the Lamb of God that will take away the sins of the world. Ngayon, yung Espiritu na hindi natin mahawakan, may laman at dugo. Isinilang po sa Bethlehem. He was destined to die sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung flesh and blood na yon ay 100% Spirit ng Diyos. At yung flesh and blood na yon, 100 Spirit ay tao. Bakit? Kasi na kumakain si Lord. Napagod si Lord. Natutulog si Lord. Because 100% siya po ay tao. Ngayon, ang Espiritu na naging tao, nagkaroon ng laman at dugo, yun po ang ipapako sa krus ng Kalbaryo. So yung pako, hindi natatagos kung Espiritu, Espiritu, pako kita. Hindi. Ngayon may laman at dugo. Sabi sa Isaiah 53, He was despised. Siya po'y sinampal, siya sinaktan, and by stripe, we are all healed. Sinong gumawa ng testament? Ang Diyos. Ang sabi po sa Hebrews chapter 9, dito tayo magtatapos, and for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death. Ang Espiritu ba, pwede mo siyang patayin? Hindi mo nga siya mahawakan eh. So, kailangang mamatay ng gumawa ng testator. Paano? So, ang Diyos ay magkakatawang tao. Kapag may mana ka, example, binigyan ka ng mana, Brother John, ng yung lolo. Pag binigyan ka ng mana, habang nabubuhay yung lolo mo, hindi mapapasayo yung mana. Di po ba? Pagka the moment na namatay si lolo, yung mana automatically ay may bibigay na sayo. Right? Espiritu, mapapatay mo ba? Hindi. Ang laman, pwede? Yes, pwedeng mamatay. Kaya nga, He is the Lamb of God that will take away the sins of the world. So, kailangang mamatay ng gumawa ng testament. Sino gumawa ng testament? Ang Diyos. Paano mamamatay yung Diyos? Espiritu. Kaya nga, nagkatawang tao. Ilan ang Diyos? Kaya nga, tinawag na Son of God yung laman. Hindi nangangahulugan na anak ng Diyos. Literal. Nakuha po ba natin? Okay. So, but by means of that, for the redemption of the transgression that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Next slide. For where a testament is, there must also of necessity for the death of the testator. Kaya nga mamatay ni Jesus Christ. For a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. Kaya nga ang mga Muslim, hindi naniniwala na si Jesus Christ ay namatay. Kapag sinabi mong namatay si Jesus Christ, null and void, ano po, sa kanila ang Muslim. Pero may good news tayo.
Si Jesus Christ, hindi siya nanatiling namatay. He was buried, and on the third day, He rose again. And that's the good news. That's the good news. Si Siddhartha Gautama, namatay. Si Lao Tse-tung, namatay. Si Muhammad, namatay. Si Manalo, yung pinaka-unang manalo, namatay. Hanggang ngayon, namatay. Pero ang church natin, si Jesus Christ, He died, He was buried, on the third day, He rose again. Siya ay nandito. Ang Diyos na nagpakalangad sa mga lumpo, ang Diyos na nagbigay ng liwanag sa mga bulag, ang Diyos na nagbigay ng pandinig sa mga tenga, ay ang Diyos na sinasamba natin hanggang ngayon, buhay, ngayon at kailanman. Hallelujah! Kaya nga, na-deceive ang mga tao eh. At saan na-deceive? Brother, show me. In Acts chapter 20, verse 28. Tingnan natin. Kanino dugo? Kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, Son of God. Siya yung second God ng Trinity. Tingnan natin Acts 20:28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church up. Kanino church ito? And He called God, which He hath purchased with His own. With His own. Blood ba ni Jesus Christ? Yes. Blood ba ng God? Yes. Ilan ng Diyos? Pag sinabi mong i-purchase from His blood, baka si Jesus hindi daw namatay ang Diyos. Hindi nga namatay ang Espiritu eh. Yung flesh ang namatay. Simple lang, Brother Chris. Pinalilito mo, mga Great Commission eh. Busan natin, John 3:16. Tapos na ang usapan. Wow, ang ganda. Nanginginig ba kayo? Si Satan, hindi eh. John 3:16. Ito yung mahal na mahal ng ating mga evangelical friends. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Basahin nyo yung unang-unang John 3:3, John 3:5. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water, he cannot enter the kingdom of God. Kaya binigay ng Panginoon to na nangungusap. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi dalawa sila. Dalawa, di ba? Dalawa. Wala mag-a-agree. Sabi ko sa inyo, huwag kayong uuwi na confused. God so loved the world, He gave His only begotten Son. Pag sinabi mong begotten Son, Son of God, this is the Christ na sinasabi sa Bible. Not one, or not two, not three, but one God. Ibinigay ng Diyos. Example na lang natin, literal. Si pastor, anak ako. Si pastor sinabi, mahal na mahal ko kayo, ibibigay ko yung anak ko sa inyo. Is that love? Is that love? Ngayon, sabi ng aking ama, mahal ko kayo, ibibigay ko yung aking sarili sa inyo. It makes sense? Yes, it makes sense. Ang tunay na pagmamahal may gawa. So, paano ginawa ng Diyos? Sasagutin ng 1 John 3:16. Ano ang sabi sa 1 John? Lagyan mo lang mga Trinitarian friends ng 1 John. Hereby perceive we the love of Jesus. Hereby we perceive the love of, because He laid down His life for. Sino nagbigay ng kanyang sarili? So, kukonclude ko bago tayo matapos ngayon, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang sabi ng Panginoon, before Abraham, I am. So walang pagtatalo, sinagot na ng Diyos ang lahat ng inyong mga iniisip na hindi nyo siya kilala. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa inyo. Whom do you think I am? Ang sabi ni Jesus Christ sa inyo ngayon. Ano nang sasagot natin? Shout. Shout. Iba-iba na inyong mga presentation. Iba-iba na ang inyong mga sagot. But I'm telling you right now, after hearing this message, ito yung aawitin nyo bago kayo malis. Pwede natin awitin to.
Praise the Lord. Pwede makilakas po ng konti. Medyo binginan yung speaker. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Lord, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me. Christ that says, I want to know You. Lord, I want to know You more. See, kapag nakilala mo si Jesus Christ, ito yung sasabi mo sa kanya, Lord, I want You to know You more. When my daily deeds ordinarily lose light and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is come. I've run the race but set my own face and face a shattered soul. Is Him now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Let's worship the Lord. Hallelujah. Lord, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Lord, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, stirred up within me. Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You more. I want to know You. Next slide. Nawala tayo. Lord, I want to know You more. Oh, I want to know You more. Lord, I want to know You more. Lord Jesus, we want to know You more, Lord. We want to know You more. Ano man ang sabihin nila, Panginoon Lord, now we have a personal relationship to Him. Ang sabi ng Panginoon, call unto me and I will answer thee. And I will show you great things and mighty things that you haven't been known. Church of God, kung gusto mong makilala ka ng Diyos, magpakilala ka. Talk to Him. He will never leave us nor forsake us. Kaya pag nalaman mo na siya ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Alam mo, sasabihin niya sa iyo ngayon, malaon mo na akong kasama. Hindi mo pa ba ako nakikilala? Hindi ako si Santo Niño.
Hindi ako yung nakapako doon sa krus na laging nakapako. Kundi, I am the great I am. I am the bread of life. I am the life. Ang sabi ng Panginoon. I know you want to know Him more. And make sure, brothers and sisters, do not leave this place na hindi mo nakikilala ang ating Diyos. Are you ready? Are you ready to answer? Whom say ye that I am? Ang sabi ni Lord. Sabihin nyo ngayon. Whom say ye that I am? Sabihin mo sa kanya, sa inyong bibig. 1, 2, 3. Sabihin mo kung sino si Lord. Sino si Jesus? Kahit sabay-sabay tayo, kung sino siya sa inyo, hindi niya mamimiss na sabihin mo kung sino siya sa buhay mo. God bless you, church. Amen.